Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay tatalakay natin ang paksang wellness massage para sa mga lalaking higit sa 60 upang manumbalik ang sigla at lakas ng pagkalalaki. Kung ikaw ay isang lalaki na higit sa 16 taon at napansin mong hindi ka na nagigising na may paninigas, pakinggan mong mabuti dahil ang sasabihin ko ay maaring maibalik ang isang bagay na akala mo'y nawala na magpakailanman. Hindi ito tungkol sa isa na namang tableta, iniksyon o kakaibang aparato. Ito ay tungkol sa isang napakamakapangyarihang pamamaraan na tumatagal lamang ng 5 minuto bawat araw at walang ginagamit kundi ang iyong sariling mga kamay. Gayunpaman, nakatulong na ito sa libu-libong matatandang lalaki na muling paggalabin ang kanilang paninigas, buuin muli ang kanilang kumpiyansa at muling kumonekta sa lakas ng pagkalalaki na akala nila'y nawala na. Ako si Dr. Rowena Bautista. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagtrabaho ako sa mga lalaking tulad mo. Mga lalaking nararamdaman na tila unti-unting nanghihina ang kanilang katawan. At paulit-ulit, nasaksihan ko ang isang pambihirang nangyayari kapag natutunan nila ang isang bagay kung paano hawakan ang kanilang katawan ng may presensya at layunin. Hindi ito tungkol sa kaligayahan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik, sa pagbabalik ng buhay at dugo sa mga bahagi mo na nanahimik na. Ang hindi na pagtatanto ng karamihang lalaki ay sa loob ng iyong katawan. Mayroong isang nakatagong switch na natabunan ng mga taon ng tensyon, kahihiyan, at katahimikan na maaaring buksan muli. Ngunit kailangan mong malaman kung saan pipindutin, kung paano huminga, at kung paano makinig. At kapag nagawa mo na, maaalala ng iyong katawan. Sa video na ito, gagabayan kita sa bawat hakbang ng isang mabisang self-massage technique na nagpapalakas ng sirkulasyon, nagpaparelax ng pelvic floor, nagpapasigla sa nerve response, at tumutulong sa iyong maramdamang muli na ikaw ay isang lalaki, kadalasan sa loob lamang ng ilang araw. At sa bandang huli, ibubunyag ko ang isang maliit na aksyon na maaari mong gawin ngayong gabi, na maaaring magbago sa paraan ng iyong paggising bukas. Manatili ka sa akin. Bago tayo magsimula, kung handa ka nang bawiin ang kontrol sa iyong katawan at kumpiyansa, siguraduhing mag-subscribe ka at itap ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang tips na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa iyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na sumusuporta sa iyong paglalakbay. Magsimula tayo sa isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga lalaki. Ngunit halos lahat sila ay nararamdaman. Pagkatapos ng 60 karaniwan nang makaramdam ng pagkakadiskonekta sa iyong katawan, lalo na sa mga lugar na dating nagparamdam sa iyo na malakas, may tiwala sa sarili at buhay. So, bakit ito nangyayari at maaari ba itong baligtarin? Bakit nararamdaman ang pagkadiskonekta ng iyong katawan pagkatapos ng 16 at ano ang sinasabi nito kapag ang mga lalaking nasa kanilang 60s ay pumupunta sa akin? Bihirang sila magsimula sa, "Doktora, nararamdaman kong diskonektado ako sa aking katawan." Sa halip, sinasabi nila ang mga bagay tulad ng, "Hindi ko na nararamdaman ang aking sarili." O parang may kulang, pero hindi ko matukoy kung ano. Paulit-ulit ko itong naririnig. At pagkatapos ng 3 dekada sa kalusugan ng kalalakihan, natutunan kong makinig sa pagitan ng mga salita. Ang tunay nilang sinasabi ay ito, na wala ang koneksyon ko sa mga bahagi ng aking sarili na nagparamdam sa akin
na ako ay isang lalaki. Kung napansin mong mas mahina na ang iyong mga paninigas, mas mapurol ang iyong pagnanasa, o mayroong pamamanhid, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Hindi ka nag-iisa. Hindi ito tungkol sa kabiguan. Ito ay tungkol sa biology, stress, at katahimikan. Sa paglipas ng panahon, bumabagal ang daloy ng dugo, nagkakaroon ng tensyon sa pelvic floor, humihina ang mga nerve at bumababa ang mga hormone. Ngunit mas malala pa sa lahat ng yon, karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang magdiskonekta, hindi lamang sa kanilang mga partner, kundi sa kanilang sarili. Ngunit hindi ka pa sinusukuan ng iyong katawan. Ito ay bumubulong, nagpapadala ng tahimik na mga senyales. Isang kabigatan sa ibabang bahagi ng tiyan. Isang tensyon na hindi mo ma-stretch. Isang kumukupas na pakiramdam ng pagiging buhay. Ang mga ito ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Ito ay ang iyong katawan na humihiling na hawakan, pakinggan, at muling gisingin. Nakakita na ako ng mga lalaking bumalik sa buhay sa pinakasimpleng pagbabago. Hindi gamot, hindi operasyon, kundi paghipo. Ang intentional at may presensyang paghipo na nagsasabing, nagmamalasakit pa rin ako, pag-aari ko pa rin ang aking sarili. At kapag tumugon ka sa senyas na yon, may nagbabago. Ang dugo ay nagsisimulang dumaloy muli. Ang mga nerve ay nagsisimulang tumugon, at ang kumpiyansa na dating nakabaon ay nagsisimulang tumaas. Ngunit upang lubos na maunawaan kung paano ito gumagana, kailangan nating tingnang mabuti ang isang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki, at kung bakit ang ganitong uri ng masahe ay hindi katulad ng anumang nasubukan mo na. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit, Ano ang male wellness massage at bakit iba ang epekto nito? Kapag unang beses kong binanggit ang wellness massage sa aking mga matatandang pasyenteng lalaki, madalas silang tumingin sa akin ng may pagtataka. Ang iba'y may kuryosidad. Ang iba naman ay may tahimik na pagkailang. Naiintindihan ko. Karamihan sa atin ay hindi kailanman tinuruan na ang paghipo, lalo na ang self-touch, ay maaaring higit pa sa isang guilty habit o pribadong kaligayahan. Ngunit ito ang natutunan ko pagkatapos ng 30 taon ng pakikinig sa mga lalaki. Sa likod ng pagkailang ay karaniwang isang malalim at hindi natutugunang pangangailangan para sa koneksyon, hindi sa ibang tao, kundi sa kanilang sarili. Ang male wellness massage ay hindi tungkol sa kaligayahan sa paraan na madalas itong ipinapaliit ng mundo. Ito ay hindi tungkol sa pantasya o stimulation. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik, muling pagtatayo ng komunikasyon sa pagitan ng iyong utak, mga nerve, mga kalamnan, at mga daluyan ng dugo. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng sirkulasyon kung saan ito bumagal, pag-alis ng tensyon kung saan ito naipon, at dahan-dahang paggising sa mga bahagi ng iyong katawan na matagal nang napabayaan. Nakakita na ako ng mga lalaking inakala na tapos na ang kanilang kalakasan na nakadiskubre ng panibagong pakiramdam ng kontrol, pakiramdam, at maging ng spontaneity sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng 5 minuto sa isang araw ng guided touch. At sinusuportahan itong siyensya. Ang isang target na masahe ay nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapakalma sa nervous system, at nagpapalambot sa mga masisikip na kalamnan sa pelvic na tahimik na sumasabotahe sa mga paninigas at sensasyon. Ngunit higit pa riyan, muli nitong itinatayo ang tiwala. Kapag hinawakan mo ang iyong katawan ng may intensyon, may nagbabago, hihinto ka sa pagtingin dito bilang sira. Magsisimula kang tingnan ito bilang karapat-dapat muli. Para sa maraming lalaki, ito ang unang pagkakataon na tratuhin nila ang kanilang sariling katawan ng may paggalang sa halip na pagkadismaya. At kapag nangyari iyon, nagsisimula ang paggaling,
Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Ngunit paano ito aktwal na gumagana sa loob ng iyong nervous system at bakit ito napaka-epektibo kahit na wala ng ibang nakatulong? Tingnan natin sa ilalim at alamin. Ang siyensya sa likod ng paghipo ng lalaki. Paano binubuksan ng iyong nervous system ang arousal muli? Iniisip ng karamihan sa mga lalaki na ang paninigas ay tungkol lamang sa daloy ng dugo. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay ang daloy ng dugo ay sumusunod sa mga senyales ng nervous system. At habang tayo ay tumatanda, ang mga senyales na yon ay madalas na humihina. Hindi dahil tayo ay sira, kundi dahil ang mga circuit sa pagitan ng ating utak at katawan ay nanahimik. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nagsabi sa akin, gusto kong makaramdam ng isang bagay, ngunit parang nawala na ang koneksyon. At lagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay. Ang koneksyon ay hindi nawala. Ito ay natutulog lamang. Kita mo, ang iyong pelvic region ay mayaman sa mga nerve endings, lalo na ang pudendal nerve na responsable para sa sensasyon, arousal, at control. Kapag hinawakan mo ang ilang mga bahagi ng iyong katawan ng may kamalayan, tulad ng base ng ari, ang perineum, o ang ibabang bahagi ng tiyan, hindi ka lang humahawak ng balat. Nagpapadala ka ng mga senyales sa pamamagitan ng nervous system na nagsasabing, gumising ka, bumalik ka online, tumugon ka. Ito ay parang pagsaksak muli ng kordon sa pader. Sa uuna, ang mga ilaw ay maaaring kumurap, ngunit panatilihing matatag ang koneksyon at dadaloy ang kuryente. Iyan ang ginagawa ng intentional na masahe. Muli nitong pinapagana ang mga lumang landas na yon. Ginigising muli ang sensasyon at sinisimulang ibalik ang tila na wala. Nakakita ako ng mga lalaking walang naramdaman sa loob ng maraming taon na biglang nakaramdam ng mainit na kiliti o kahit isang emosyonal na paglabas sa pamamagitan lamang ng pag-stimulate sa tamang mga nerve zone. Ito ay hindi mahika. Ito ay ang katawan na ginagawa ang kung ano ang laging idinisenyo na gawin kapag huminto tayo sa pagbabaliwala dito at nagsimulang makipag-ugnayan dito. Ngunit kung nagtataka ka kung saan eksaktong hahawakan at kung paano ilalapat ang paghipo na yon sa isang paraan na ligtas, epektibo, at malalim na nagpapanumbalik, ang susunod na bahagi ay magbibigay sa iyo ng isang malinaw na gabay sa bawat hakbang. Talakayin natin ang 3 pamamaraan na nakatulong sa libu-libong lalaki na makaramdam muli ng buhay. 4. Ang papel ng pelvic floor, ang nakatagong susi sa mas malakas na paninigas. Karamihan sa mga lalaking nakikita ko ay hindi pa naririnig ang tungkol sa pelvic floor. Hindi ito isang bagay na kinalakihan nating pinag-uusapan. Ngunit pagkatapos tratuhin ang libu-libong lalaki na higit sa 16 tao, masasabi ko ito sa iyo kapag ang iyong pelvic floor ay masikip, mahina, o sobrang stress, lahat ng nasa ibaba ng iyong baywang ay nagdurusa, kabilang ang iyong mga paninigas, iyong kontrol, at iyong pakiramdam ng presensya sa iyong sariling katawan. Ang pelvic floor ay isang grupo ng mga kalamnan na sumusuporta sa iyong prostate, pantog, at bituka. Higit sa lahat, kinokontrol nito ang daloy ng dugo at mga nerve signals sa iyong ari. Kapag ang mga kalamnan na ito ay tensyonado, na nangyayari mula sa mga taon ng pag-upo, talamak na stress, mababaw na paghinga, o simpleng pagpipigil sa lahat ng bagay, ang iyong mga paninigas ay nawawalan ng lakas. Maaari mong mapansin ang mas mabilis na ejaculation, isang mas mapurol na pakiramdam ng kasiyahan, o kahit isang mabigat at masakit na pakiramdam sa iyong ibabang tiyan na hindi mo maipaliwanag. Isang pasyente ko ang nagsabi sa akin, hindi ko namalayan kung gaano ako ka-clenched doon sa ibaba hanggang sa binitawan ko. Iyan ang ginagawa ng gawaing ito.
Sa loob lamang ng ilang minuto ng banayad at target na masahe sa paligid ng ibabang tiyan at perineum, ang pelvic floor ay nagsisimulang lumambot. Ang dugo ay nagsisimulang dumaloy muli. Ang mga nerve ay humihinto sa maling pagpapaputok at ang iyong katawan ay nagsisimulang gawin kung ano ang dati nitong ginagawa ng natural ng walang pressure o strain. Nakakita ako ng mga lalaking pumasok sa aking opisina na bigo, nahihiya, at kahit natatakot. At nasaksihan ko silang lumabas pagkatapos lamang ng ilang araw na may bagong kalmadong lakad. Dahil kapag ang bahaging ito ng katawan ay nagre-relax, lahat ay nagbabago. Hindi lamang pisikal, kundi emotional. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga, maliban kung alam mo kung paano ito i-activate. Kaya ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang 3 simpleng pamamaraan ng masahe na itinuturo ko sa aking klinika at kung paano mo maaaring simulan ang paggawa ng mga ito sa bahay ngayong gabi. Chat, hakbang-hakbang. 3 pamamaraan ng masahe na gumigising sa daloy ng dugo at nagpapanumbalik ng kontrol. Noong unang beses kong ipakita sa isa sa aking mga pasyente kung paano gawin ang 3 pamamaraan na ito, tiningnan niya ako ng may halo-halong pag-asa at pag-aalinlangan. Iyon lang, tanong niya. Gamit lang ang aking mga kamay at kaunting langis. At tumango ako dahil oo. Minsan ang pinakasimpleng mga kasangkapan ang pinakamakapangyarihan. Ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang mga ito at ang intensyon sa likod ng bawat paghipo. Ang unang pamamaraan ay tinatawag na glide. Bumuo ka lang ng isang malambot na singsing gamit ang iyong hinlalaki at hintuturo sa base ng iyong ari. Sa banayad at tuloy-tuloy na paggalaw, dumausdos ka patungo sa dulo. Huwag magmadali. Huwag humigpit. Nakakatulong ito na maibalik ang daloy ng dugo. Sanayin muli ang control sa ejaculation at dahan-dahang gisingin ang mga nerve endings na maaaring nanahimik na sa paglipas ng panahon. Ang ilang minuto lamang sa isang araw ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang pangalawa ay ang perineal pulse, gamit ang malinis at maligamgam na mga kamay. Dahan-dahang pindutin ang malambot na lugar sa pagitan ng scrotum at anus ang perineum. Ang lugar na ito ay mayaman sa mga nerve endings at malapit na nauugnay sa iyong prostate. Ang paglalapat ng malambot na pabilog na paggalaw o pag-pulse ng presyon dito ay nagpapakalma sa mga pelvic nerves, nagpapaginhawa sa nakatagong tensyon, at sumusuporta sa pangkalahatang erectile function. Abakis ani? Ang ikatlong pamamaraan ay ang rhythmic breaststroke. Ilagay ang iyong kamay sa iyong ibabang tiyan o singit at gumalaw, kasabay ng iyong paghinga. Huminga paloob at hagurin pataas. Huminga palabas at hagurin pababa. Ito ay tungkol sa pagsasama ng paghipo sa paghinga, pagpaparelax sa iyong nervous system, at pagbabalik ng iyong kamalayan. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging present. Ang mga ito ay hindi mga trick. Ito ay mga kasangkapan upang matulungan ang iyong katawan na maalala kung paano muling makaramdam. Ngayon, maaaring nagtataka ka kung talagang gumagana ang mga ito o kung masyadong banayad para magkaroon ng epekto. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang isang taong nagsagawa nito at nakatuklas ng isang pambihirang bagay sa loob lamang ng 1 linggo. Ang kanyang kwento ay maaaring katulad ng sayo. 6. Tunay na pasyente. Paano nabalik ni Frank? Edad 71, ang kanyang kumpiyansa sa loob ng 7 araw. Pumasok si Frank sa aking opisina na nakayuko ang mga balikat at nakatingin sa ibaba. Siya ay 71, retirado. Matalas pa rin ang isip.
Ngunit sinabi niya sa akin na hindi na niya naramdaman ang kanyang sarili sa loob ng maraming taon. "Dok," sabi niya ng mahina, "mahigit 8 buwan na akong hindi nagkakaroon ng tunay na paninigas." Huminto na sa pagtatanong ang asawa ko. At sa totoo lang, hindi na rin ako sumusubok. Ang ganoong uri ng kawalan ng pag-asa ay hindi dumarating ng biglaan. Ito ay dahan-dahang nabubuo taon-taon hanggang sa makalimutan ng isang lalaki kung ano ang pakiramdam na maging tiwala sa sarili niyang balat. Hiniling ko kay Frank na subukan ang isang bagay na iba. Walang tableta, walang pressure. 5 minuto lamang sa isang araw na mag-isa gamit ang mga pamamaraan na katuturo ko lang sa kanya. Nag-aalinlangan siya, ngunit pumayag siya. Sinabi ko sa kanya na kalimutan ang mga inaasahan at mag-focus lamang sa karanasan. Humipon ng may pag-iingat, huminga ng malalim, at mag-obserba. Iyon lang, nang bumalik siya pagkaraan ng 1 linggo, may nagbago, hindi lang sa kanyang mga salita, kundi sa paraan ng kanyang pag-upo sa silya. Mukha siyang mas magaan. "Hindi ko alam kung paano ipaliwanag," sabi niya. "Pero may gumigising. Hindi pa ako ganap na nandoon. Pero nagsisimula na akong makaramdam muli at masarap sa pakiramdam." Ang kanyang kwento ay hindi kakaiba. Maraming lalaki ang nakakaramdam ng pamamanhid, parehong pisikal at emosyonal, at iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit hindi. Ang katawan ni Frank ay hindi nangangailangan ng himala. Kailangan nito ng atensyon, pasensya, at isang senyales na ligtas nang bumalik. At nang maibigay ang senyas na yon, nagsimulang tumugon ang kanyang katawan. Kaya, anong uri ng mga pagbabago ang maaari mong asahan kung sisimulan mo ang pagsasanay na ito ngayong gabi? At gaano kabilis ito maaaring lumitaw? Tingnan natin kung ano ang karaniwang nangyayari sa unang 7 araw. Maaari kang magulat. 7. Ano ang nangyayari? Pagkatapos lamang ng 7 araw, inaasahan ng karamihan sa mga lalaki na ang pagbabago, ang tunay na pagbabago, ay tumatagal ng mga buwan o kahit na taon. Ngunit pagdating sa muling pagkonekta sa iyong katawan, lalo na pagkatapos ng isang kapansin-pansing bagay ang maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang araw. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Kapag nag-apply ka ng pare-pareho, intentional na paghipo gamit ang mga pamamaraan ng masahe na tinalakay natin, mas mabilis na tumutugon ang iyong katawan kaysa sa iyong iniisip. Hindi dahil ito ay isang himala, kundi dahil sa wakas ay ibinibigay mo na rito ang tahimik nitong hinihiling. Sa paligid ng araw 2 o 3, ni karamihan sa mga lalaki ay naguulat ng isang banayad na pagbabago. Marahil isang init sa pelvic area, isang pakiramdam ng gaan sa ibabang tiyan, o isang kislap ng sensasyon na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa araw 4 o 5, nagsisimulang bumalik ang mga paninigas sa umaga. Para sa marami, maaring hindi pa ito puno o matagal, ngunit ramdam nilang buhay ito, at iyon lamang ay maaring magdulot ng pag-asa at panibagong kumpiyansa. Sa araw 7, isang mas malalim na bagay ang pumapasok, kalmado, isang tahimik na kaalaman na gumagana pa rin ang katawan, at higit sa lahat, na pag-aari mo pa rin ito. Naaalala ko ang isang lalaking nagsabi sa akin, "Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa paggising sa umaga at pakiramdam na umiiral ako muli." Tumimo yon sa akin dahil iyon ang puso ng gawaing ito. Hindi lang ito pisikal na paggaling. Ito ay pagkakakilanlan. Ito ay dignidad. Ito ay ang pakiramdam na nasa tahanan ka muli sa iyong sariling katawan. Ngayon, maaring nagtataka ka kung paano manatiling pare-pareho sa pagsasanay na ito. Lalo na kung meron kang mga pagdududa. Isang partner o nag-iisa ka sa pagdaan dito. Pag-usapan natin
kung paano isinasama ng mga lalaki ang masahe na ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. May asawa man sila, balo, o namumuhay ng mag-isa, at kung bakit ang susunod na hakbang ay maaaring ang pinakamakapangyarihan sa lahat. 8. Ang iyong 5-minutong action plan ngayong gabi. Ito ang sinasabi ko sa bawat lalaking nagtatanong, saan ako magsisimula? Magsimula sa maliit, huwag masyadong mag-isip. Hindi mo kailangan ng kandila o spa music. Hindi mo kailangang maging flexible o sanay. Ang kailangan mo lang ay mga minuto, ang iyong mga kamay, ang iyong hininga, at isang pagnanais na muling kumonekta sa iyong sarili. Bago matulog ngayong gabi, humanap ng isang tahimik na lugar kung saan hindi ka magmamadali. Umupo o humiga sa isang komportableng lugar. Kuskusin ang iyong mga kamay hanggang sa uminit ang mga ito. Huminga ng 3 malalim. Damhin ang pagtaas ng iyong dibdib. Hayaang bumaba ang iyong mga balikat. Pagkatapos ay ilagay ang isang kamay sa iyong ibabang tiyan at huminga sa espasyong iyon. Ito pa lamang ay nagsisimula ng pakalmahin ang iyong nervous system at palambutin ang tensyon na hindi mo man lang alam na dala mo. Mula roon, dahan-dahang idausdos ang iyong kamay sa iyong singit at panloob na mga hita. Nag-e-explore ng walang paghuhusga. Gamitin ang ring glide sa base ng iyong ari sa loob ng 1 o 2 minuto. Mag-apply ng malambot na pabilog na paggalaw sa perineum gamit ang dulo ng iyong mga daliri. Hayaan ang iyong paghinga na gabayan ng ritmo. Hindi mo sinusubukang mag-perform. Sinusubukan mong makinig. Ang layunin ay hindi arousal. Ito ay paggising. Ito ang iyong ritual. Hindi isang routine. Hindi isang gawain. Isang ritual ng pagbabalik sa sensasyon, sa lakas, sa iyong sarili. Kung gaano ka kadalas na nagpapakita para sa 5 minutong ito, mas lalo ring magpapakita ang iyong katawan para sa iyo. At kapag natapos mo na, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, ipikit ang iyong mga mata, at simpleng ibulong, nandito pa rin ako, dahil nandyan ka pa. Ngunit ano ang susunod na mangyayari? Paano mo gagawing isang malakas na pagbabago para sa iyong kalusugan? Kumpiyansa at maging sa iyong mga relasyon ang simpleng pang-araw-araw na pagsasanay na ito. Pagsama-samahin natin ang lahat at ipapakita ko sa iyo kung paano ito ipagpapatuloy sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Konklusyon. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong maglaan ka ng isang sandali at kilalanin ang isang mahalagang bagay. Hindi mo sinukuan ang iyong sarili. Mahalaga yan. Nagpakita ka. Nakinig ka. At marahil sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, pinayagan mo ang iyong sarili na isipin na mayroon pa ring maibibigay ang iyong katawan. At mayroon nga, napag-usapan natin ang tungkol sa pagkakadiskonekta na nangyayari sa pagtanda. Ang tensyon na tahimik na nabubuo sa pelvic floor at ang kapangyarihan ng simple at nakatutok na paghipo upang maibalik ang daloy ng dugo. Pagiging sensitibo ng nerve at kumpiyansa. Inalam natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng male wellness massage. Hindi bilang isang luho, kundi bilang isang lifeline. Natutunan mo kung saan ilalagay ang iyong mga kamay, kung paano huminga, at kung paano hayaang magsalita muli ang iyong katawan. Nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga lalaking higit sa 100 mga lalaking inakala na ang kanilang pinakamahuhusay na taon ay nasa likuran na nila, na muling nabuhay, hindi sa pamamagitan ng operasyon, hindi sa pamamagitan ng mga tableta, kundi sa pamamagitan ng presensya, sa pamamagitan ng 5 tahimik na minuto sa isang araw na nagsabing, mahalaga pa rin ako, ang aking katawan ay nararapat pa ring alagaan. At ngayon, ikaw naman. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka lang ngayong gabi sa paghinga, sa paghipo, sa lakas ng loob na muling kumonekta
Dahil sa loob mo ay naroon pa rin ang parehong lakas, ang parehong apoy, ang parehong lalaki na dati ka pa. Hindi siya umalis. Naghihintay lang siya sa'yo. Kaya manatili ka rito. Magtiwala ka rito. Hindi ka sira. Nagre-rebuild ka. At sa bawat pagpapakita mo, bumabalik kang mas malakas. Isang hipo sa isang pagkakataon. Sources.